Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video magkakaroon tayo ng unboxing. Actually hindi na unboxing kasi binuksan na to sa mismong store nung binili para makita syempre kung meron siya may mga dent or kaya may mga damage. Pero magkakaroon tayo ng official unboxing, less yung mga plastic tsaka yung mga uh, sticker kasi nabuksan na nga natin for the purpose of this video. Okay? So bumili tayo ng iPhone 16 Pro Max at 256 GB. So, ito po yan. Okay? So, ayan. Ito po yung box niya. So, by the way, ang old phone ko is iPhone 13 Pro Max. So, napadaan tayo sa Power Mac. Bumili tayo ng iPhone 16 Pro Max. 256 GB. So, ito yung box niya. Ayan. So, ito yung phone mismo. Ayan. Ito yung likod niya. Ito yung harap. So, tatanggalin ko na yung plastic niya. Yan. So, ayan ang itsura niya. Ito naman yung likod. So, by the way, it looks almost similar siya dun sa iPhone 13 Pro Max ko. Ito, naka-cover nga lang siya. So, ayan. So, napili natin. Available pala to sa titanium black, white titanium, desert titanium, tsaka ba isa? Natural titanium. Tama? Tsaka ang price pala na ito, it varies, depende yan sa kung ilan yung capacity ng phone na bibili nyo. So yung kanilang 256 GB, 91,900. Yung 512 GB, 107,990. Yung 1 terabyte naman nila is 120,990. Okay? Ayan. So, ito yung itsura ng phone niya. So, wala siyang kasamang protection. Bibili pa tayo ng parang kagaya na ito. And then, ito naman yung kanya. May kasama na yan na cable, no? Ang kaibahan sa compare dito sa iPhone 13 Pro Max ko is that yung kanyang cable is, anong tawag ba dito? Type-C. Hindi, Type-C, tas anong klaseng, ano siya? Yung pagka-cable niya, hindi siya yung parang smooth. Yung para siya parang, ang tawag niya, knitted ba ang tawag nila doon? O yung parang, may parang tela yung texture niya, medyo rough. Para daw, protection daw yun, para hindi siya natutupi, di ba? Para hindi siya madaling masira. Pero yun pa rin, kagaya ng mga old iPhone, wala siyang kasamang adapter. Pero pwede naman daw siya gamitan ng mga adapter gamit yung ibang mga kung meron kang old iPhone. Ayan, ito yung cable niya. Pakita lang natin ha. Ayan. Papansin nyo ba? Kita ba? Ayan. So, ano siya, medyo para siyang tela. Rough siya. Hindi siya kasing kinis kagaya nung yung cable nung iPhone 13 Pro Max. Tsaka, yung iPhone 13 Pro Max ko, yung saksakan niya is yung pang iOS talaga. Ito, Type-C na siya. Ayan, pakita natin. Type-C na siya pareho. Okay? Type-C na siya. So, pwede to, syempre, kung meron kang old iPhone, pwede mo siya isaksak doon kasi yung dulo naman yung Type-C, di ba? Pero, according sa kanila, gumagana din daw to kahit yun sa mga adapter ng Samsung tsaka iba pang mga phone na Type-C na end-to-end siya. So, ito naman, meron din siya kasamang tawag ito, ano ba to? Pin ejector. Pin ejector. Ayan. May kasama siyang pin ejector. Okay? And then, of course, meron siyang ano to? Mga manual siguro yan. Diba? Tapos ayan yung box niya. Pakita lang natin yung likod niya. Designed and by Apple in California. So, buksan lang natin. Pwede natin buksan, di ba? Yan, buksan ko na siya. So, hard press nyo lang. Ito siguro tumaliit. Tama? Diba? Or ito. Ayan.
So ayan. Thursday, October 31, 12:25 PM. So, yan natin in-unbox officially. So, ayan. Thank you for watching. By the way, magkakaroon tayo ng separate video para dun sa review naman. So, ano yung difference niya between iPhone 13 Pro Max, yung dati kong old iPhone, versus dito sa bagong iPhone 16 Pro Max, no? So, by the way, itong old phone ko pala, 1TB ito, 256. Yun lang naman ang difference nun, pero top of the line pa rin yan. Kasi, mayroong iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, tsaka iPhone 16 Pro Max. So, ito na yung top of the line, pero mas mababa yung memory niya, 256 lang, kasi yung pinaka mas mataas ang memory is 1TB. So, ayan, magkakaroon tayo ng separate video sa comparison natin sa yung mismong mga software, tsaka yung iba pang mga bago sa bagong iPhone. So, again, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe for more videos and updates. Thank you very much and have a nice day. Keep safe, everyone. Bye!